Upang tuluyang maihinto ang pagbibigay ng pondong nanggagaling sa Belgium at European Union member countries, dapat mapatunayan ng Armed Forces of the Philippines na ang mga partikular na organisasyong tinutukoy nila ay direktang sumusuporta sa mga rebeldeng komunista. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations Brigadier General Antonio Parlade, kinakalap na nila mga ebidensyang magpapatunay sa kanilang aligasyon upang maisumite sa EU. They wanted us to provide more evidences and then to file the formal complaint because during the time when we went to Europe, we didn't have the formal exploratory nga. So that's what we're doing now. We are consolidating all our evidences para i-submit sa European Union. Nasa 30 organisasyon umano sa Mindanao pa lamang ang nakakatanggap ng donasyon sa EU. At isa umano sa mga nabigyan ng donasyon ang Rural Missionaries of the Philippines na nakatanggap na ng 622,000 euros at plano pa umanong magbigay ng EU ng karagdagang 1.3 million euros para sa mga susunod nilang proyekto. Bukod pa rito ang pondong galing sa Belgian Parliament. Binanggit din ng AFP official ang ilang legal front ng Communist Party of the Philippines na naglalayong siraan si Pangulong Rodrigo Duterte sa international community. Ang very clear doon na nasa front page ng is this Ibon and Karapatan. So kaya right away yun yung binabanggit natin. Dagdag pa ni Parlade, layo nilang ihayag ang scam na ito upang mapigilan ang pagpupondo sa tinuturing nilang teroristang grupo. Kaya sinamantala na rin ang delegasyon ni Parlade na kausapin ng EU, Belgian Foreign Ministry at United Nations nang magtungo sila sa Europe kamakailan. It's all about money. I think this is really a big scam that we have to uncover. So bottom line, magaling po silang mag-fabricate and these materials, this literature are well funded by these organizations, by these governments in Europe, including the EU. At kinakailangan pong malaman nila ito. So, wala pang pahayag ang Ibon, RMP at Karapatan tungkol dito. Pero naghain na ng formal na reklamo sa Commission on Human Rights ang RMP at Karapatan laban sa red tagging o pag-uugnay sa kanila sa CPP-NPA at pagbansag sa kanila ng pamahalaan bilang mga rebelde at teroristang grupo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.